Obsessed na tayo. Samgyupsal, skincare, K-drama, K-pop. Naku po. Ah! Need to continue following my dream to look like Jimin. Ano mo? Hindi ako minahal ng magulo, ikaw na lang. Sinasakop na ba tayo ng mga Koreano? Di lang babae ang tumataas ang standards. Pati kaming mga lalaki nahihirapan na. Anong palag ko sa'yo, pre? Pero ang galing talaga ng mga Koreans, South Koreans mag-adapt sa entertainment media, no? Lalo na sa international market. At bilang ang Pilipinas ay isa sa mga primary target nila, nagkaroon ng love team ang K-pop at ang kulturang Pilipino. Naglandian, nagmahalan, nagkaroon ng anak. Mga binibini at ginoo, presenting P-pop. At grabe ang pagmukbang ng mga Pilipino sa P-pop. Kahit sa international scene, napaparating na natin sa Billboard 100. Hindi naman magaling mga Pilipino. Mga K-pop wannabe naman yan eh. Bakit ang daming nagbabash, ang daming naiirita sa P-pop? Di ba ang ibig sabihin ng pop is popular? Pero tanggap nga ba ito sa ating kultura? Ngayon, titignan natin kung ano ang epekto ng P-pop sa ating mga Pilipino at sa industriya. Patok ba talaga ito? O mag-P-pop na parang bula? I-divide ko sa tatlong termino para mas maintindihan natin ang usapang umay na ito step by step. Ang idolo, ang umiidolo, at ang idolatria. Tignan nga natin yung birth certificate ni P-pop. Habang tumatagal, tumatanda na si P-pop, nagkakaroon na siya ng sarili niyang identity. Lalo at na-impluwensyahan siya ng kanyang magulang na si K-pop at ang Korean Wave. Pero si P-pop gusto niyang tumayo sa sarili niyang paa. Gusto niya magkaroon ng sarili niyang identity. Pero ang sinasabi kong P-pop ay yung P-pop ng generation ngayon. Kung titignan mo, ang P-pop ay hindi naman lagi about Korean artistic styles. Ang Philippine pop ay laging product of its time o depende kung ano ang uso ngayon. So si P-pop, nakikita niya yung mga dating mga alumni, no? Tignan nga natin yung yearbook na ito. Ang humble beginnings ng P-pop ay nagsimula noong 1960s at 1970s sa mga commercial success ng mga artista na katulad nila Pilita Corrales, Nora Honor, Ryan Cayabyab at ni Jose Marichan na magagaling na mga composers at musicians in their own right. At noong 1980s, dito na sumabog at nagkaroon ng golden age of Filipino music. Umuso ang mga grupo na VST and Company, Gary V, Hagibis, and so on. At nung 1990s, nagsipasukan na mga banda na kilala pa rin natin ngayon sa OPM industry. At nung 2000 sa mga R&B hits. At dito rin sumabog ang mga girl groups tulad ng Sex Bomb Girls and Viva Hot Babes. And ngayong 2020s na nga dahil sa pagkasabog ng Korean pop industry, dito na rin makikilala ang P-pop. So ngayon, si P-pop ay nagkaroon ng identity, no, na gusto niya mag-delve sa idol groups, particularly sa K-pop. Pero ano ba meron sa K-pop? Di na bago sa atin to, no, yung iyayap ko. Pero ang K-pop ay isang genre ng music na nag-originate from South Korea na nagpatalbog ng music industry ngayon. Na dahil sa kanyang business model, sa kanyang talent management, sa kanyang marketing, sa kanyang media presentation, no, yung cinematography, grueling trainings ng mga idols, nakakaiyak. Tinaas nito ang standards na kung ano ang magandang performance. Nasa sobrang level up ng quality, aminin mo man o hindi, iba yung taas ng tingin natin sa kanya, iba yung level na tingin natin sa kanya, na parang ng mga stan, di ba? Mga para sila mga Diyos at Diyosa. Sa paggamit ng K-pop sa gayitong standard at quality, kitang-kita na naaapektuhan na rin negatively ang mga idols at ang mga tao. At sa greatness na na-achieve ng K-pop, na despite the sacrifices na merong positive or negative merits, grabe yung ginawa nila sa industriya. At talagang minukbang ng mga Pilipino ang ganitong klaseng content na eventually naapektuhan tayo ng standard na sinet ni K-pop. Ganun ang kultura eh. Ever-changing, dynamic, nag-iiba.
nag-i-influence. Parang yung inspiration sa pagsigaw ni Gold Roger na hanapin ang One Piece na nag-usher ng Great Pirate Age. At ano ang mangyayari kapag na-adapt itong standard na ito sa Philippines? Merong dalawang grupo ng P-pop na nag-pave ng way para sa industriya at magsisilbing ehemplo sa tanong na ito. Ang SB19 at ang BINI. Nagsimula ang SB19 sa pag-release ng dalawang groundbreaking singles nila. Ang una, ang kantang What, na nagsilbing confidence builder nila. Napakaangas ng music video at lyrics nila dito. Nagpakita ng national identity, Filipino lyrics at nagkaroon pa ng wordplay tungkol sa watawat nating Pilipinas. At ang pangalawa naman, ang Mapa, na isang ballad na napakaganda ng estruktura at ng vocals. At nagbibigay pugay rin sa ating mga magulang. Mapa, ma at pa. Sumabog ito with 102 million views sa YouTube. Talagang groundbreaking, no, na nabuo ang matibay na pundasyon ng modern P-pop na kinikredit pa ni ABS-CBN Head of Television na si Direk Loren Jogi na ang SB19 nga ang nagbuo ng pundasyon na ito. At ngayong napakalakas at napakatibay na ng industriyang ito, tuloy-tuloy lang ang level up ng Pilipinas. Cue in BINI, na nagsimula ang humble beginnings nila sa mga auditions ng Star Hunt Academy hanggang sa mapunta sila sa mga regional shows, mga mall shows na para mabuo ang confidence nila at ang projection nila sa mga tao. Na nagsimula ng debut nila na napanood ko dati, homage song nila na The Coconut Nut, at mas lalong gumanda ang performances, nag-level up ang cinematography, ang artistry, nung nailabas palalo ang Pantropiko na merong 75 million views as of now at ang Salamin-Salamin na meron ng 58 million views sa YouTube. Habang binubuhat ng SB19 ang pundasyon ng modern P-pop at hinihila rin ng BINI pataas, tuloy-tuloy lang ang progress. Pero ika nga, ang bilis ng oras. Ang bilis ng progress in general sa panahon ng internet. At ano naman na naging epekto nito sa Pinoy audience? Bash after bash after bash, naniniwala ako na walang influencer na walang ni isang hater or negative comment. Kahit ako, natawag na ako mamantika, baboy, lahat daw ng sakit meron ako. We live in a society, we live in a world where every word, every intent, every energy is shared. Kaya naging ganito yung mga utak ng mga tao. Depression, anxiety is on the rise. Pero ang internet can also be a voice of positive change. Yung mga idols sa ito can be ambassadors of peace, ambassadors of hope. If there is human hate, human suffering, there is also kindness and compassion. Pwede rin naman natin tignan ang magandang na idudulot ng ganitong sistema or ng ganitong industriya. Gumagaling ang talent sa Pilipinas, mga emerging Filipino artists na nai-inspire at nabibigyan ng opportunities. Nakaka-build tayo ng community na supportive sa isa't isa na kahit oras ng delubyo, nagtutulungan. At lumalakas ang Pinoy pride na tipong sinusuportahan natin ang Filipino talent kahit Carlos Yulo pa yan, kahit Efren Bata Reyes pa yan, kahit SB19 o BINI pa yan, nasusuportahan natin. Oo, magkakaroon ng bash, magkakaroon ng hate comments, magkakaroon ng mga kritisismo, pero such is the formula of change. Para magkaroon ng pagbabago, merong nadidisrupt na status quo. Kasi hindi lang idolo o hindi lang yung industriya ang lumalakas eh. Kahit tayo mga nagko-consume ng media. Ika nga ng isang media studies expert at philosopher na si Marshall McLuhan na kinoy niya ang term na medium is the message. Oh, the fuck? Well, simply put, pag nag-focus tayo, hindi dun sa mismong message lang, pati rin dun sa medium mismo, nagbigay tayo ng importansya, doon natin nakikita yung epekto sa atin as a society. Throughout history, what has been communicated has been less important than the particular medium through which people communicate. The technology that transfers the message changes us and changes society, the individual, the family, work, leisure, and more. Diba kung ikukumpara mo yung panahon ng medieval times na ang way of communication majority is through oral and written scriptures ng mga scribes, na compared ngayon sa panahon ng internet na mas visual na, mas konektado pa tayo globally. Puro memes, puro photos, puro TikTok, FB Reels, short form content. May nanonood pa ba o meron pa bang may attention span sa ganitong videos na 10 minutes? Talagang nag-iiba, talagang nagle-level up, pero we have to do our due diligence to critique rightly
and to accept kung ano yung positive change. At oo, naiintindihan ko, masyadong mabilis ang teknolohiya at humahabol lang tayong mga tao. Pero step by step, we are going towards that path of growth and maturity as we consume this media. Merong maglalag behind, merong maiinis, merong differences pa rin, merong mga hindi pa rin tanggap. Lalo makikita mo ito sa mga matatanda na kritik ng kritik, ang OA naman nila, ang arte naman nila. May differences pa rin. Pero mas nagiging self-aware tayo in a good and in a bad way. Minsan snowflake na OA, minsan tamang education and tamang call out. Lalo yung mga ibang boomers sabihin, nung panahon ko, yung uso menudo, yung uso apo hiking, hindi naman yung ganyang P-pop. And some younger ones, mas mabilis mag-open up sa change at na-appreciate ang P-pop at ang iba-iba pang mga pagbabago. Natuwa ako sa sinabi ng isang Yale sociologist na si Grace Cao na nagsisimula mag-delve dati noong 2019 sa BTS at nagkaroon ng sarili niyang mga discoveries. Sinabi niya na, I want students to take pop culture very seriously. Sometimes pop music seems not serious, but so many people consume it that it can have pervasive and serious consequences on how people see folks of different race, ethnic, gender, and national identities. Kaya appreciate the music, compliment the strengths, critique the weaknesses, kasi tayong mga media consumers na nabubuhay sa internet, nagpo-progress tayo as a society.